Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Ganoon din sa mga kasundo na walang sawang nakikinig po sa inyong YouTube channel. Ako nga po pala si Crisanta, 38 taong gulang at kasalukuyang nakatira ngayon dito po sa Maynila. Ang kwentong aking ibabahagi ngayon ay patungkol sa isang nakapanghihilakbot kong karanasan na nangyari sa isang taga-purok sa Iloilo. Mula Maynila ay napadpad po ako roon sa Iloilo dahil sa lalaking naging kasintahan ko po na itago nyo na lang po sa pangalang Macario. "Tulong! Tulungan nyo po ako!" Sunod-sunod na sigaw at pagmamakaawa ng isang babaeng buntis habang nilalantakan siya ng isang aswang. Nang mga oras na iyon ay nanonood po kasi ako ng palabas, Kuya Bari. Maya-maya lamang ay lumabo ang telebisyon dahil biglang umihi po ang malakas na hangin. Antena lang po kasi ang gamit namin noong araw. Kaya kung malakas ang hangin o di kaya naman ay malakas ang patak ng ulan, lumalabo po ang imahe ng telebisyon. Imbis na ipagpatuloy ang panonood ng katatakutan sa telebisyon, minainam ko na lamang po na patayin iyon. Naisipan kong bumili na lamang po sa tindahan ng ulam dahil gumagabi na pala. Habang nasa kalikitnaan ng aking paglalakad ay napansin ko pong may taong sumusunod sa akin. Nararamdaman ko po talaga na sinusundan niya ako dahil sa tuwing lumilingon ako sa aking likuran, natatanaw ko ang lalaking iyon na humihinto at lumilinga-linga na kunwari ay may hinahanap. Hindi ko naman po maaninag ang mukha ng lalaki sapagkat nakasuot siya ng isang itim na jacket. Nakasuot din po siya ng kulay itim na pantalon at itim na sombrero. Nakatago ang kanyang mga kamay sa bandang likuran niya na wari bang may kung anong bagay na dinudukot mula sa kanyang likod. Bunsod ng labis na takot na aking nararamdaman, Kuya Bari, ay agad na po akong tumakbo patungo sa tindahan na may nakukumpulang mga tao. Turo kasi iyon ng aking nanay. Kapag ika'y nasa panganib daw, ay tumakbo lang ako patungo sa lugar kung saan maraming tao. Ngunit bago pa man po ako nakatakbo sa mga nagkukumpulang mga tao, agad akong nahawakan ng lalaki sa kaliwa kong braso. Hinigit niya ako palapit sa kanya na ikinasubsob ko naman po sa kanyang dibdib. Mula sa pagkakasubsob, iniangat ko ang aking tingin sa mukha ng lalaking iyon. Doon ay napag-alaman kong siya pala ay si Macario, ang aking kasintahan. "Walang iya ka naman, Macario. Papatayin mo ba ako sa sakit sa puso?" Singal ko sa kanya. Ngumiti lamang siya sa akin na tinugunan ko naman ng magkakasunod na hampas. Pagkatapos nun ay inilabas niya ang kanyang nakatagong kamay mula sa kanyang likuran. Nalaman kong bulaklak pala ang bagay na kanyang hawak-hawak. Ibinigay niya po iyon sa akin, Kuya Bari, kaya naman ay agad na napawi ang galit na nararamdaman ko po para sa kanya. Si Macario ay namamasukan bilang katiwala ng mayaman naming kapitbahay. Nagmula po siya sa probinsya ng Iloilo at napadpad lamang dito upang magtrabaho. Naging magkasintahan kami dahil madalas kaming nagkakasalubong. Dala ng aming kapusukan ay may nangyari rin sa aming dalawa, Kuya Bari. Nadala po kami ng init ng aming mga katawan, kaya naman ilang buwan ang lumipas, nalaman kong nabuntis po ako nitong si Macario. Sa kamalas-malasang pangyayari, nasibak siya sa kanyang pinagtatrabahuhan dahil mas nakatuon lamang ang atensyon ni Macario sa akin
kaysa po sa kanyang trabaho. Ayaw niya rin naman pong tumira sa aming bahay dahil nahihiya raw siya sa mga magulang ko. Nagpasya na lamang siyang umuwi sa kanilang probinsya at niyaya niya akong sumama. Agad naman po akong pumayag kahit tutol po ang aking mga magulang. Habang nasa loob ng bus, hindi ko maiwasan ang mamangha sa ganda ng lugar. Payapa po kasi ang paligid, hindi kagaya sa Maynila na kay raming nagsisiksikang mga bahay. Doon po sa Iloilo ay imbis na bahay, malalaking puno ang magkakadikit. Nung makababa kami ni Macario sa bus, sumakay naman kami ng tricycle. Habang tumatagal ang aming pagbabiyahe ay paunti ng paunti palalo ang mga kabahayan. Paliblib ng paliblib ang lugar. Kapansin-pansin din ang mga weirdong tingin ng mga tao. Ang mga iyon ay wari bang noon lamang nakakita ng kagaya kong Kutis, Maynila. Sumasakit ang tiyan ko habang nakasakay ako sa tricycle dahil hindi ganoon kaganda ang kanilang kalsada. Malubak po ito at mabato patungo sa lugar nila Macario. At dahil hindi kayang pasukin ng tricycle ang makipot na daan papasok sa baryo ni Macario, naglakad na lamang kaming dalawa patungo po sa kanila. Laking tuwa ko naman nang makarating na kami sa aming patutunguhan. Agad po akong ipinakilala ng aking nobyo sa mga kamag-anak niya, lalo na sa kanyang mga magulang. Hindi man ganoon karangya ang kanilang simpleng bahay, mabait naman ang mga magulang ni Macario. Kung tutuusin, madali ko ngang nakasundo ang kanyang mga kapatid at magulang. Ngunit ang ayaw ko lang sa kanila ay palagi silang maraming ginagawa sa buhay, kaya madalas na mag-isa po akong naiiwan sa bahay. Halos araw-araw na nagtutungo sa bukid ang nanay at tatay ni Macario, madalas din na hindi sila umuuwi at doon na lamang natutulog sa munti nilang kubol dahil may kalayuan ang kanilang bukid. Palagi po nilang kasama ang dalawa pang kapatid na lalaki ni Macario na tumutulong din sa pagsasaka. Gustuhin ko mang tumulong, Kuya Bari, ngunit ayaw nilang napapagod ako dahil nga buntis daw ako ng mga panahong iyon. Si Macario naman ay napapadalas din na umaalis dahil namamasada po siya ng tricycle. Ang perang naiipon niya noong siya ay nagtatrabaho pa lamang dito sa Maynila ay ang ginamit niyang pambili ng tricycle. Kaya naman ay palagi na lamang akong nag-iisang naiiwan sa aming bahay. Nakakalumbay lang kasi dahil walang kapitbahay. Napakalayo ng agwat ng mga makakapitbahay dahil ang mga tao sa lugar na iyon ay may kani-kanyang lupang pagmamay-ari. Crisanta, aalis na ako ha. Kailangan ko ng mamasada ng maaga upang makakuta naman ako ngayong araw. Siya nga pala, hindi raw makakauwi si nanay ngayon dahil marami silang kinakailangan tapusin sa bukid. O siya ha, mag-iingat ka dito at huwag kang sumama o magpapasok ng mga taong hindi mo kilala ha. Bilin sa akin ni Macario. Tumango naman ako, Kuya Bari, bilang pagsang-ayon sa kanyang itinuran. Pinagmasdan ko na lamang ang kanyang paglalakad palayo habang nakatulala ako sa may pintuan. Upang magkaroon ng libangan, naisipan ko pong magtanim-tanim na lamang. Noong nasa kalagitnaan ng pagtatanim ko ng bulaklak sa bakuran, ay may isang ali na napadaan at kinausap ako. At dahil likas na sa akin ang maging palausap, agad kong nakagaan ng loob ang aling iyon. Ayon sa kanya,
nakatira lang daw siya malapit sa bahay ni na Macario. Dahil hindi ko siya kilala at hindi ko kabisado ang lugar, naniwala naman ako sa mga sinabi niya. "Oh, bago at mag-isa ka lang ba dito? Nasaan ang kasama mo?" tanong niya sa akin. Matapat naman akong sumagot. Nang makumpirma niya na wala akong kasama, ay agad na gumuhit sa kanyang mga labi ang nakakakilabot na ngiti. Nakita ko ang kanyang nakaririmarim na ngipin. Sira-sira, Kuya Bari. Marumit halatang hindi sinisipilyuhan. Bagamat hindi ganoon kalinis ang kanyang panlabas na itsura, hindi iyon naging dahilan upang iwasan ko siya. Mabait kasi sa akin ang aling iyon, Kuya Bari. Hanggang sa dumating ang pagkakataon na niyaya niya akong sumama sa kanilang bahay upang may makausap naman daw ako. "Iha, baka gusto mong sumama muna sa bahay namin. Dyan lang yun malapit lang naman. Dyan lang sa medyo una-una. Halika na, nakakapanglaw naman kasi kung mag-isa ka lang dito at walang kausap." Ngunit tumanggi ako sa kanyang inaalok. Noong tumanggi po ako, Kuya Bari, ay hindi niya naman ako pinilit. Nagpaalam na lamang siya sa akin na uuwi na siya. Unti-unti nang lumulubog ang araw, ngunit hindi pa rin umuuwi si Macario. Unti-unti na naman akong nakaramdam ng takot sapagkat ang tanging siluko ng mga sandaling iyon ay gasera lamang. Wala po kasing kuryente si na Macario, Kuya Bari. At tuluyan na ngang dumilim at isinarado ko na ang mga pintuan at mga bintana. Sobrang tahimik ng paligid at tanging huni lamang ng mga kuliglig ang aking nauulinigan ng mga sandaling iyon. Maya-maya lamang ay binasag ng isang sigaw ang katahimikang iyon. Nakarinig ako ng boses ng babae sa labas ng bahay. Nagdadalawang isip ako na pagbuksan kung sino man iyon. Maya-maya lamang ay dahan-dahan kong nabobosesan na ang babae. Katimbre nito ng boses ng ali na aking nakausap kanina. Agad kong kinuha ang gasera na nakapatong sa lamesa at umakyat ako sa munti naming kwarto. Paunti-unti kong binuksan ang bintana at tumambad nga sa akin ang ali na nakausap ko kanina. "Iha, may dala akong ulam para sa iyo. May kasama ka ba dyan ngayon?" Sambit at tanong ng ali sa akin. Noong malaman kong siya lang pala, agad akong bumaba ng kwarto, ngunit bago iyon ay isinarado ko muna ang bintana. At pagkatapos ay pinagbuksan ko siya ng pintuan. Nang makapasok na nga ang ali sa loob ng aming bahay, ay muli kong isinarado ang pinto. Hindi naman kasi pwede kung sa bintana ko abutin ang ibinigay na ulam ng ali, kaya pinapasok ko siya. Isinaling ko ang ulam na kanyang daladala sa ibang sisidlan at nagkaroon kami ng kaunting diskusyon. "Naku, saktong-sakto itong dalawang ulam dahil hindi pa po ako naghahapunan. Hinihintay ko kasi yung asawa ko siya nga po pala. Mag-isa lang ako dito dahil hindi pa po umuwi galing sa pamamasada ang aking asawa." Mahabang litanya ko sa babae. Maya-maya lamang po ay muli niya na naman akong niyaya na sumama sa kanilang bahay dahil marami daw akong makikilala roon at makakausap. Baka daw kasi naboboring na ako sa aming bahay. Kagaya ng una, tumanggi rin ako. Sa kalagitnaan po ng aming pag-uusap ay biglang may kumatok sa pintuan ng bahay. Nagulat naman ako sa sobrang lakas ng katok. Wari bang hihiwalay na ang aking kaluluwa sa labis na pagkabigla.
Crisanta, Crisanta, si Macario to. Pakibukas naman yung pintuan. Nang marinig ko ang boses ng aking asawa, ay pansamantala kong iniwanan sa harap ng mesa ang ali. Pinagbuksan ko muna ng pintuan si Macario. Laking tuwa ko dahil nakauwi na naman ng ligtas ang aking asawa. Ipapakilala ko sana si Macario sa ali, ngunit nang tingnan ko ang ali sa mesa, wala na ito roon. Maliban na lamang sa isang pusang itim na nakapatong sa ibabaw ng mesa. Nagulat ako at natuliro. Hindi ko alam kung pinaglalaroan lamang ako ng aking guni-guni o baka ay dala lamang ito ng gutom. "Oh, Crisanta, bakit may pusang itim dito sa loob ng bahay?" Pagtatakang tanong ni Macario. Hindi po ako nakapagsalita ng mga oras na iyon. Maging ako po ay nagulat kung bakit nagkaroon ng pusang itim doon sa aming lamesa, samantalang nawala naman ang ali. Binugaw tuloy ni Macario ang pusa at pinalabas iyon ng bahay. Tiningnan ko naman ang ilalim ng aming mesa kung naroon ba ang ali, ngunit wala naman siya doon. Wala talaga akong maalala na lumabas ang ali, Kuya Bari. "Crisanta, ano ba hinahanap mo?" tanong ni Macario sa akin dahil hindi na ako mapakali. Wala. Alika na, kumain na lang tayo." Tugon ko dito. Nagugulaminahan man, pero mas minainam ko na lamang na itago kay Macario ang gumugulo sa isip ko. Napaisip talaga ako, Kuya Bari, na imposibleng walang ali na pumasok sa loob ng bahay namin dahil ang ulam na bigay niya ay naroon pa rin sa lamesa. Sarap na sarap si Macario sa paglantak sa ulam na naroon. Ang buong akala niya ay ako ang nagluto nun. Pansamantala kong iniwanan si Macario sa hapagkainan at nagtungo ako sa kwarto upang silipin sa bintana kung nasa labas ba ang ali. Nagulat ako nang matanaw ko siyang nakatayo sa hindi kalayuan habang masamang nakatitig sa direksyong kinaroroonan ko. Maya-maya lamang ay umalis ang ali. Akma ko sana siyang tatawagin, subalit tuluyan na siyang naglaho sa dilim na hatid ng gabi. Kinabukasan ay muli na namang naulit ang pangyayaring iyon, Kuya Bari. Umalis na naman si Macario at naiwan na naman akong mag-isa sa bahay. Muli na namang nagtungo sa bahay ang aling iyon. Doon ko siya tinanong kung papaano siya nakaalis sa loob ng bahay namin kagabi nang hindi ko napapansin. Sinabi naman niya sa akin na dumaan daw siya sa likuran ng aming bahay dahil natatakot daw siya sa boses ng asawa ko. Dahil utu-utu ako at aminado naman ako, pinaniwalaan ko naman siya. Naging mas malapit pa ang loob namin sa isa't isa at nagpakilala na siya sa akin. Siya raw si Elsa. Muli na naman niya akong niyaya na magtungo sa bahay nila dahil malapit lang naman daw. Sa pagkakataong iyon, Kuya Bari, pumayag na ako. Nagtiwala ako sa kanya at sumunod lamang ako sa kanya kung saang daan siya tutungo dahil hindi ko naman kabisado ang lugar. 1 linggo pa lamang kasi ako doon. Ngunit lumipas po ang mahabang oras. Hindi pa rin kami nakakarating sa bahay nila. Sumuot na kami sa mga masusukal na gubat, tumawid sa mga ilog, ngunit ang sinasabi niyang malapit na bahay ay hindi ko pa rin nakikita. Sa bawat dinadaanan namin ay nagpuputol ako ng halaman dahil iyon ang itinuro sa akin ni Macario upang hindi raw ako maligaw at upang magkaroon ako ng palatandaan sa dinadaanan namin.
Sa ganoong paraan daw, makakauwi daw ako kapag naligaw. Kalaunan nga at hindi nagtagal ay nakarating din kami sa isang purok. Kakaiba ang kolonyalismo ng lugar na iyon. Mapabata man o mapatanda, ang lahat ay kakaiba kung tumindig. Wari bang nais akong sakmalin ng mga taong naroroon sa purok na iyon? Sinabi naman sa akin ni Elsa na normal lamang daw ang ganoong sitwasyon sa kanilang purok, lalong-lalo na kung may bagong dayo sa kanilang lugar. Kinabahan naman ako at ng oras na iyon ay nag-umpisa na akong natakot. Iniisip ko na hindi ko kayang umuwi pabalik dahil sa layo ng nilakad namin ni Elsa. Sinabihan ko naman kaagad siya na ihatid na niya ako pauwi bago magdilim. At nakakatuwa dahil sumang-ayon naman siya sa pakiusap ko. "Crisanta, di ba't buntis ka?" Tanong sa akin ni Elsa. Nagulat na lamang ako kung papaano niya nalaman na buntis ako. Sinagot ko na lamang siya ng totoo at hindi nga nagtagal ay narating namin ang bahay nila. Doon ay sumalubong sa amin ang pamilya ni Elsa na wari bang gutom na. Nandilisik ang mga mata ng mga tao sa bahay nila Elsa at ang lahat ay nakapagtatakang ayaw ihiwalay ang tingin nila sa akin. Ganun pa man Kuya Bari, kahit nawiwirduhan ako, ay naisipan ko pa ring humiga at magpahinga sa kwarto ni Elsa. Dahil buntis ako ay mabilis akong napagod at nakaramdam ng antok. Hanggang sa nakatulog ako. Hindi ko na namalayan ang takbo ng oras hanggang sa gumabi na pala. Nagising na lamang po ako nang maramdaman kong may tumutusok sa aking tiyan. Napabalikwas ako ng bangon at nakita kong pinalilibutan ako ng pamilya ni Elsa. Inilagay nila ako sa isang mahabang mesa. Elsa? Anong ginagawa niyo sa akin? Makaaswang ba kayo?" Sigaw ko nang makita ko na nag-iba ang kanilang mga wangis kahalintulad ng mga halimaw. Nakita ko rin kung papaanong nagbago ang anyo ni Elsa. Malakas ang kutob ko na aswang ang kanila. Nagulat ako sa aking nakita. Agad akong nagpumiglas at lumabas sa bahay nila. Naging malinaw na sa akin kung bakit ako kinakaibigan ni Elsa. Batid pala nito na buntis ako. At naalala kong buntis nga pala ang paboritong kainin ng mga aswang na kagaya nila. Nang mga oras na iyon Kuya Bari ay aligaga ako at hindi malaman kung saan pupunta. Ang pamilya ni Elsa ay nakangiti habang mabalasik na nakatitig sa akin. Habang ang ilan naman sa kanila ay nagtutulo na ang mga laway at umaangil. Hindi ako makapaniwala na totoo pala ang mga aswang na noon ay napapanood ko lamang sa telebisyon. Tumakas ako. Agad akong naghanap ng lugar na mapupuntahan. Hanggang sa may natanaw akong mga nagkukumpulang mga tao. Patakbo kong lumapit patungo sa kanila, ngunit nang makadais ako ay nakita kong pinalilibutan nila ang isang bangkay ng tao na sabay-sabay nilang nilalantakan. Halos maduwal ako Kuya Bari sa senaryong iyon. Bahagya akong napaatras dahil sa tindi ng takot at pagkabigla. Inakala kong ligtas ang paglapit sa mga nagkukumpulang mga tao, ngunit hindi pala. Napagtanto ko na naroon ako sa isang purok ng mga aswang. Kung sa Maynila, tsismis ang tinutumpukan, dito sa purok ng mga aswang, karne ng tao ang pinag-aagawan.
Noong mapansin kong malapit na sa aking kinaroroonan ang pamilya ni Elsa, tumakbo na ako ng tumakbo. Bahala na kung saan ako mapunta. Hanggang sa makita ko at parang natatandaan ko ang daan palabas. Bahala na ang sabi ko sa sarili ko. Tumakbo ako papasok sa gubat na dinaanan namin ni Elsa noong papunta pa lamang kami sa purok na iyon. Salamat kahit papaano ay natatandaan ko ang mga punong kahoy na tinagpas ko. Hindi ko mawari kung ano nangyayari sa akin noong mga sandaling iyon, ngunit parang tanda ko ang daan. Wala akong magawa kung hindi magdasal na lamang ng magdasal. Umiiyak na rin ako habang ako'y pagod na pagod sa katatakbo. Ngunit hindi ko na pinansin ang aking hingal. Ang mahalaga ay mailigtas ko ang bata na nasa sinapupunan ko. Salamat talaga sa liwanag din ng buwan at nakikita ko pa rin ang mga halaman na pinagputulan ko. Maya-maya'y nadaanan ko na rin ang mga ilog na dinaanan namin ni Elsa papunta roon. Sa kalagitnaan ng aking pagtakas ay napahinto ako matapos kong makita sa aking harapan si Elsa. "Hindi mo ako maiisahan, Crisanta," singhal ni Elsa kasabay ng kanyang pag-angil na ikinalabas ng kanyang mga pangil. Naging mabalasik ang kanyang tingin na wari bang handa akong lantakan anumang oras. Maya-maya lamang ay bumulagta siya sa lupa matapos siyang tagain ni Macario. Tinagasan ito ng paulit-ulit sa batok niya. "Macario, papaano mong nalaman nandito ako?" Tanong ko habang hawak ni Macario ang aking braso. Patakbo niya akong hinila papalayo sa lugar na iyon. "Halika na, bilisan mo para makalis na tayo sa lugar na ito. Nabasa ko ang sulat mo na iniwan mo kanina sa mesa." Sagot naman sa akin ni Macario habang kami ay patuloy pa rin sa aming pagtakbo. Nawala na sa isip ko na nag-iwan nga pala ako ng sulat sa kanya bago ako sumama kay Elsa. Nakagawian ko na kasi iyon noon pa man dahil ayokong nag-aalala sa akin si Macario. Habang tumatakbo, patuloy pa rin ako na nagtanong sa kanya. Tinanong ko si Macario kung papaano niya nalaman na naroon ako dumaan sa gubat na iyon. Ayon sa kanya, may nakakita raw sa akin na mangangahoy na may kasama akong isang babae. Nasaksihan daw ng mangangahoy na iyon ang pagsuot namin ni Elsa sa gubat na iyon. Kaya bilang pagbabakasakali na matagpuan ako, sinuong ni Macario ang gubat. At dahil nga doon, nailigtas niya ako at tagumpay niya akong nailayo sa purok ng mga aswang. Iyak pa rin ako ng iyak, Kuya Bari, habang kami ay tumatakbo at hinahanap ang daan palabas. Noon pa raw talamak na ang mga aswang sa kanilang lugar, ngunit ang purok na tinuturo ng mga tao na purok ng mga aswang ay tribo lang daw ng mga katutubo at walang naiiwang bakas sa kanilang purok na pumapatay sila ng tao. Wala ding patunay na sila ay mga aswang. Dahil po sa pangyayaring iyon ay minabuti namin ni Macario na bumalik na lamang sa Maynila sapagkat sobra ang trauma na naghatid sa akin ng nakakakilabot na karanasang iyon. Habang kami ay nasa biyahe pa uwi, iniisip ko pa rin ang mga nangyari, lalong-lalo na yung babaeng iyon, si Elsa. Hindi ako naniniwalang mga katutubo lang sila, Kuya Bari, lalong-lalo na yung mga nagtutumpukang mga taong kumakain ng karne ng tao. Magpas hanggang ngayon talaga ay hindi ako makapaniwala na mga katutubo sila. Sila ay mga aswang.
Isang karanasan po sa aking buhay ang nagbigay aral sa akin na huwag basta-basta magtiwala sa mga tao na nakakaharap natin sa pang-araw-araw. Sa ngayon po ay malaki na ang anak namin ni Macario. Nailuwal ko naman po ito nang walang problema. Ngunit sa tuwing nakakakita po ako ng buntis na babae, ay hindi talaga mawala-wala sa aking isipan at sumasagi pa rin magpahanggang ngayon ang babaeng iyon, si Elsa. Alam kong hindi siya katutubo at siya ay nagmula doon sa purok ng mga aswang. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Barry. Nawa po ay magsilbing aral sa inyo na huwag kayong basta-bastang makikipag-usap at magtitiwala sa mga estranghero dahil maaari ninyo itong ikapahamak. Maraming salamat po kung sakaling mabasa niyo po ito sa inyong channel. Lubos na gumagalang, Crisanta. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Barry at ako ang Sundo.